Hello guys! Sumuli na naman nagbabalik ang inyong tinderang Mindorenya, si Enyang Vlog. So for today's video, gusto ko lang mag-share ng aking mga experience bilang isang sari-sari store owner. And dun sa mga kapwa ko sari-sari store na nagtatanong kung okay po ba ang business na sari-sari store, sasagutin natin yan. Kung ano nga ba yung mga pinagdadaanan, experience ng isang sari-sari store owner na may tindahan. Sa mga viewers natin na gustong magsari-sari store pero pinanghihinaan pa ng loob, bibigyan ko kayo ng mga experience ko about sa pagsasari-sari store. So guys, una sa lahat po ng bagay mahirap talaga sa simula. Naalala ko tuloy dun sa unang sari-sari store ko nung una ako nagbukas. Walang masyadong bumibili. Lahat ng mga customer, ultimo mga kamag-anak at kapitbahay ko, dun bumibili sa nakasanayan na nilang sari-sari store. Pero dahil namuhunan nga tayo at nag-invest tayo ng pera dun sa ating tindahan, hindi tayo basta-basta sumuko. Nag-isip tayo ng mga strategy or tips kung paano pa natin mas mapapabuti yung ating sari-sari store, kung paano tayo makakakuha ng maraming customer para mas makabenta tayo sa araw-araw. At tayo lang guys, despite na marami tayong competitors o kalaban na sari-sari store at tayong bagong-baguhan lang ay hindi mabilhan, huwag tayong mag-focus sa mga kalaban natin na tindahan. Mag-focus tayo sa sarili nating sari-sari store. Mag-isip tayo kung paano tayo makakabenta. Halimbawa, yung mga sari-sari store sa area nyo, mas maaga silang nagsasara. So, itry mo na late kang magsara para mas makabenta ka. At least sa gabi, makakabawi ka. Kung sa area mo naman ay late magbukas ng mga sari-sari store na kalaban mo, subukan mong maagang magbukas. Kasi tiyak, ikaw yung pupuntahan ng customer. Kung ang mga customer ay makaka-experience na bumili sa'yo kahit minsan at maganda yung serbisyong ibinigay mo sa kanya, malamang sa malamang, babalik yan. Guys, kung nahihirapan kayo mag-isip ng mga strategy or tips sa sari-sari store na pwede nyong i-apply sa inyong sariling tindahan, pwede kayong manood sa YouTube ng mga vlogger na sari-sari store owner kung ano yung ina-apply nila sa kanilang sari-sari store and subukan yung i-benchmark. Malay nyo naman, effective yan sa inyong tindahan. At sa mga viewers ko naman pong nagtatanong kung mahirap po ba ang maging isang sari-sari store owner or ang negosyong sari-sari store, ito lang po ang masasabi ko. Masarap na mahirap pero masaya kasi gusto mo yung ginagawa mo. Mahirap kasi literal na ikaw yung gagawa lahat sa loob kasi wala ka namang tao. Ikaw yung mamamalengke, ikaw yung magdi-display, ikaw yung maghahanap ng mga ahente, ikaw yung maghahanap ng iba't ibang supplier para hindi ka maubusan ng stocks kasi hindi naman lahat ng supply mo available sa isang supplier lang. May mga times na hindi available dun sa grocery 1, kaya kailangan mong maghanap ng grocery 2 or grocery 3. Baka dun ma-avail mo yung mga items na wala ka sa iyong sari-sari store. At guys, sa isang sari-sari store, ito ay walang katapusang paglilinis, pag-aayos, pagmomonitor ng stocks, kung may expired na ba o hindi, kung alin ba yung out of stock na or ano pa ba yung mga mararaming items na kailangan ma-dispose para hindi abutan ng expiration. Parang dito umiikot yung buhay mo. Kasi pagising mo pa lang sa umaga, maliban sa intindihin mo yung anak mo na papasok sa eskwelahan, tindahan na agad yung ating ginagawa o pupuntahan. At aaminin ko guys, nababawasan na rin yung social life. Halimbawa, may mga yaya ng kaibigan, best friend, sa labas, kakain, or magja-jamming-jamming, hindi ka na nakakasabay sa kanila. Minsan, nagsasabi ka na lang na hindi ka pwede kasi gawa ng sari-sari store mo, or minsan, sa halip na sasama ka sa labas, yayayain mo na lang yung mga kaibigan mo na pumunta na lang sa bahay mo para at least kahit habang nandun sila, nakabubukas ka pa rin ng iyong tindahan. Yan guys yung mga personal experience ko dito sa aking sari-sari store. Pero ganun pa man, masaya ako kasi gusto ko yung ginagawa ko. Gusto ko yung pagtitindahan. Aaminin ko, may mga pagkakataon na nararamdaman kong parang nakakulong ako kasi paulit-ulit na lang yung ginagawa mo.
Sa umaga hanggang sa gabi, nandito ka lang sa sari-sari store. Yun lang yung daily routine mo, araw-araw. Meron ka namang mga araw na may pahinga ka, pero saglit lang yon. Pero dahil nga gusto ko yung ginagawa ko at masaya ako dun sa ginagawa ko, nare-resolve ko yung pakiramdam na yon. Kumbaga, naiibsan yung lungkot ko. Kahit papaano, binibigyan ko yung sarili ko ng time na makapag-relax para at least hindi naman ako yung talagang maramdaman na kulong dun sa aking sari-sari store. Kaya guys, kung sa pakiramdam mo medyo magala ka or hindi ka pwedeng nakastay lang sa isang lugar tapos umiikot lang yung buhay mo dun sa ganung bagay, baka hindi ito yung business na para sa'yo. Baka may ibang business na mas akma sa personality mo. Ako kasi guys, medyo may pagka-introvert ako. Kaya okay lang guys sa akin yung walang masyadong gala, walang masyadong happening sa buhay. Okay lang sa akin yung basta meron akong pahinga, masaya na ako doon. Isa pa guys, ang pagsasari-sari store ay hindi pwedeng kung kailan mo maisipang magbukas ay saka ka lang magbubukas at kung kailan mo maisipang magsara ay saka ka magsasara. Unless meron kang sakit or may emergency or meron kang importante at napakahalagang pupuntahan na hindi pwedeng hindi mo siya uunahin. Kasi guys, napakahalaga na lagi tayong bukas at alam ng mga customer kung kailan tayo nagbubukas at nagsasara. Kasi nakakadagdag din yon sa benta natin, nakakadagdag din yon sa hatak natin sa customer kasi at least alam ni customer kung kailan at anong oras siya pupunta sa ating sari-sari store. At may assurance siya na lagi tayong bukas at hindi tayo sarado. Pero hindi naman ibig sabihin no na bawal na tayong magpahinga. Of course, namuhunan tayo sa pera, namuhunan din naman tayo sa ating pangangatawan. Syempre, importante din ang ating kalusugan. Importante din na binibigyan natin ang ating mga katawan ng pahinga, ng tamang tulog. At syempre, meron din tayong social life. Kasi syempre, kaya nga tayo nagtatrabaho para masustain natin yung ating mga needs, yung ating mga wants. And of course, para mapasaya natin yung mga sarili natin, mabili natin yung mga gusto natin, makapunta tayo dun sa mga lugar na pinapangarap lang dati natin, pero napupuntahan na natin ngayon dahil yun sa ating pagsisipag. So yun guys, hanggang dito na lang muna ang video natin for today's vlog. Sana ay may natutunan kayo and sana makapagdesisyon na kayo sa inyong papasuking negosyo. Hanggang dito na lang. Bye!